Andito na naman tayo para by the way baka sabihin niyo na bakit wala ako masyadong mga latest upload kasi minsanan lang naman talaga kasi busy sa trabaho. Kaya yung pa ano-ano lang ba kumbaga yun lang yung ano namin yung ano ko. Kaya una-una ngayon kagaya ngayon bakante habang maaga pa, wala pang mga pasukan ng mga estudyante. Kaya dito muna tayo kasi mamaya busy na sa dito na yung mga taga-admin. So magbigay lang po tayo ng komento regarding doon sa sinabi ni Yanis na ngayon lang daw nagkaroon ng ang gobyerno dahil sa 6 na taon na binababoy nila ni Pangulong Duterte ang batas na. Ako sa tingin ko, ito si Trillanes binigyan to ng malaking pabor gawa nga ng niya doon sa pagkakadakip ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ikaw, civilian ka, wala ka ng kapangyarihan sa gobyerno, then pupunta ka doon sa kongreso. So anong ibig sabihin nun? Then at the same time, itong klaseng tao na to, dapat may mga batas na ginagawa na yung mga former rebel member of the Armed Forces of the Philippines, kung once nabigyan na sila ng absolute pardon, then di na nila pwedeng anuhin pa yung mga former president na nakaupo na to serve the country. Then gawa ng batas na pwedeng bawiin yung absolute pardon na yon na binigay sa kanila para matuto ba. And then at the same time, gaya nito kay Trillanes, kaya lumalaki ang ulo nito dahil yan nga, wala namang batas na nagpapatibay, tapos pwedeng paglalaruan yung batas na inaano nila. Yan, nagaano lang yan sa para yan nga ang mahirap, di ba? Kaya tayo mga kabayaning Pilipino, tayo nagiging kumbaga mga inosente, mga ordinaryong Pilipino. Tayo lang yung parang niloloko ba, di porket sila nasa kapangyarihan sila ng kaya lang nilang pagtakpan yung batas, baliin, bawiin, gano'n. Kasi sa tingin nila malaking naiambag, malaking sa illegal na pamamaraan, Kaya yun yung nagiging sa atin. Tayo mga ordinaryong Pilipino, kunting nga lang pagkakamali, nagnakaw ka lang ng mangga dyan, kulong ka na kaagad. Nagano ka lang ng dyan, pagkain dyan, kulong ka na kaagad. So walang proseso, hindi ka nabigyan ng tamang proseso. Samantalang itong mga ulupong na to, ang laki-laki na ng mga kaso, nabigyan na nga ng absolute pardon na instead tumahimik na at magano na lang, lalo pang nagyayaw-nyaw sa gobyerno, nangingialam ba, pakialamiro, sobrang pakialamiro sa gobyerno. Kaya itong klaseng tao na to, sa tingin ko, di porket hindi siya pinapatulan ng mga Duterte, hindi siya sineseryoso ni former President Duterte, kaya lumalaki ang ulo ni Trillanes. Itong Trillanes na to, darating ang panahon, makahanap lang talaga yan ng katapat. Kasi grabe ang haba ng pasensya ng mga Duterte. Believe ako sa pamilyang Duterte. Grabe ang haba ng pasensyang binigay nila kay Trillanes. Kung sa iba pa lang yan, wala na yan, tingkagol na yan. Tingnan mo nga yung nangyari doon sa Cagayan de Oro, yung
nag-expose lang about sa corruption sa NIA. Pinatay na. Yan pa kaya siya? Kasi ito si Trillanes, kung maano yan, mapatay yan, wala na namang ibang pupuntiryahan niya kundi mga Duterte. Kaya yan, no? Pinagpapasensyahan lang talaga yan ng mga Duterte kasi nga ayaw nilang galawin eh. Ayaw yan, kaya di siya maggalaw-galaw. Kaya bumabanat siya lagi sa mga Duterte kasi kung ano mangyari sa kanya, wala na namang ibang ano yun. Andoon pa si Pangulong Duterte sa ICC. Sabihin na naman na yung mga witness, no, pinatay, mga witness ganito ganyan. So isisingit na naman nila yan sa kaso, diba? Na totoo nga na ganito ganyan, no? Kahit iba yung pumatay, kahit ang mahirap lang nito, para lang madiin si Pangulong Duterte, baka isakripisyo siya ni Marcos. Para madiin ang gusto si Duterte sa mga ano niya, no? Ganyan ba? 'Di ba? Kaya huwag tayo magiging pakapante dahil nga alam naman natin na sa mga ganong laruan sa politika, kailangan may sakripisyo. Kagaya kay Ninoy Aquino. Do you think magkaroon ng people power noon? Wala naman talagang boses ang Pilipino eh. Ang mga Pilipino mapasensyoso. Walang mga boses. Rally kay rally, rally kay rally, rally saan. Pero nung may namatay na, tsaka pa sila nag-ano ng people power, EDSA revolutions. Kasi sinakripisyo nga si Ninoy eh. Ngayon, kagaya nito. Halimbawa kung mangyari sa former President Duterte yan, may mangyari doon sa ICC. Sa tingin nila, hindi magkakaroon ng people power ulit. Saan ba kayo makakahanap ng isang presidente na minahal ng sambayan ng Pilipino tapos pinakulong nyo sa ano? At kung may mangyari doon sa ibang bansa sa ICC, sa tingin nila hindi magkakaroon ng people power ulit. Hindi mag-aalsa yung mga taong naniniwala at nanindigan sa pamumuno ng dating presidente. Sakripisya lang naman yan eh. Kaya nga ito si Trillanes, baka ba may mag-udyok dyan na kaya mga na isakripisyo natin to para mas lalong madiin si former President Duterte sa kasong crimes against humanity. Kasi kung tutuusin, wala naman yung bisa na yung sinampang kaso ni Trillanes eh. Kasi unang-unang nag-recant na si Sabio, yung attorney, abogado na kasama niya na nag-file ng kaso. Nag-recant. Nag-recant tapos hindi pa nga nila pinakawalan. Dito nga lang eh. Nag-recant lang yun si Ragos. Pinakawalan na si De Lima. Napaka-stupid ang batas, di ba? Kung sino yung nasa administrasyon, yan yung nila. Kasi ito, naon pa ako niyan, na talagang itong administrasyong Marcos na to, wala talaga yan. Kasi nga, unang-una, walang decision yang si The Junior, hindi makapag-decide sarili niyang which is nakokontrol siya ng asawa niya. Noon pa naman yan, di ba? Dati pa yan sa mga pagbablog niya. Yan si Lisa Lasinggira na kababae yan. Din at the same time, Aranita ka. Tapos yung kalaban ng mga Marcoses dati is nag-anti-Marcos. Kaya nga ganyan eh. Yung mga makabayan black, kampi sila ngayon sa administrasyon nang dahil lang sa First Lady. Ay nako. Wala kang mapapala. Ginagamit lang talaga nila si Inday Sara para lang to regain, and then to reclaim their wealth. Yung mga na-press nila na assets. Yun lang naman yun eh. Pero hanggang dito na lang tayo, no?
mga kabayani Pilipino, maraming salamat po.